Magandang umaga mga bata. Alam mo ba na bawat lalawigan sa Calabarzon ay may sariling kwento at kaugalian na nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan? Mula sa masasarap na pagkain hanggang sa makukulay na pista, ang mga tao rito ay nagpapakita ng pagmamahal sa tradisyon. Sa araling ito, tuklasin natin ang iba't ibang uri ng kultura na nagbibigay buhay at kulay sa Calabarzon. Suriin at ilarawan ang mga larawan. Ang mga larawang inyong nakita ay mga bahagi ng ating kultura. Ito ay sumasalamin ng ating pagkatao at bayan. Ano ang kultura? Ang kultura ay kabuuan ng mga paniniwala, kaugalian, tradisyon, sining, wika at paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng tao o pamayanan. Ito ang paraan ng pamumuhay na minana natin mula sa ating mga ninuno at patuloy na isinasabuhay at ipinapasa sa susunod na henerasyon. Kasama sa kultura ang pagkain at kasuotan, mga sayaw at awitin, mga pista at pagdiriwang, mga paniniwala at pagpapahalaga, mga sining at panitikan. Dalawang uri ng kultura. Material na kultura. Ito ay binubuo ng mga bagay o kagamitan na nilikha at ginagamit ng tao sa kanyang pamumuhay. Halimbawa nito sa Calabarzon, kapeng barako ng Amadeo Cavite, Puto Binyan sa Laguna, Balisong naman sa Batangas, Sumang Antipolo sa Rizal, at ang Lambanog ng Quezon. Di material na kultura. Ito ay tumutukoy sa paniniwala, kaugalian, tradisyon, sining, wika at pagpapahalaga na hindi nahahawakan, ngunit nakikita sa asal at pamumuhay ng tao. Mga halimbawa sa Calabarzon, Lohitor Festival ng Tanza, Cavite, Anilag Festival ng Laguna, Sublian Festival ng Batangas, Higantes Festival ng Rizal, Pahiyas Festival ng Quezon. Gawin natin. Isulat ang MK kung ito ay material na kultura at DMK kung ito ay di material na kultura. Barong Tagalog, Pahiyas Festival, Bayanihan, Kapeng Barako, Paniniwala sa Simbang Gabi. Balisong, Darna, Lastikman at Captain Barbell, Pagmamano sa Nakatatanda, Mga Alamat at Awit, Puto Binyan at Lambanog. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang ipinahahayag ay wasto at mali kung hindi. Ang bayanihan ay pagpapakita ng pagtutulungan. Ang Barong Tagalog ay halimbawa ng material na kultura. Ang Kapeng Barako ay kilala mula sa lalawigan ng Rizal. Ang pagmamano ay isang uri ng kultura. Ang Calabarzon ay binubuo ng Cavite, Laguna, Batangas,
Rizal at Quezon. Laging tandaan, ang kultura ay parang salamin ng ating pagkatao at bayan. Sa Calabarzon, makikita natin ang ganda ng tradisyon, sining at paniniwala na nagpapakita ng pagiging makabansa. Bilang mga kabataan, mahalaga na alam natin ang ating pinagmulan. Ang kultura ng ating rehiyon ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan, kundi pati sa mga kaugalian na ating isinasabuhay ngayon, katulad ng paggalang sa nakatatanda, pagtutulungan at pagdiriwang ng mahalagang okasyon. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang pinakamaliit na bulkan sa buong mundo? O kung saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas? Lahat ng ito ay nasa Calabarzon. Ang mga ito ay hindi lamang tanawin kundi bahagi ng kasaysayan at kabuhayan ng mga tao. Sa araling ito, tuklasin natin ang mga bagay na nagbibigay kulay at yaman sa Calabarzon. Suriin ang mga larawan. Taal Volcano, Aguinaldo Shrine, Antipolo Cathedral at Rizal Shrine. Bawat lalawigan ay may natatanging tanawin, likas na yaman at produktong kilala sa buong bansa. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga bagay na makikita sa ating kapaligiran, mas maunawaan natin kung paano ito nakatutulong sa kabuhayan at kultura ng mga mamamayan. Ano ang kapaligiran? Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng bagay na nasa ating paligid. Maaring itong likas na gawa ng kalikasan o gawa o ginawa ng tao. Kasama rito ang likas na yaman tulad ng bundok, ilog, lawa, dagat, kagubatan, hangin at lupa. Gawa ng tao tulad ng mga bahay, gusali, kalsada, tulay at iba pang istruktura. Mga bagay sa kalikasan. Bundok Makiling sa Laguna. Bundok Banahaw sa Laguna at Quezon. Bulkang Taal ng Batangas. Hinulugang Taktak ng Rizal. Lawa ng Laguna sa Laguna. Lawa ng Taal sa Batangas. Pinto Art Museum sa Rizal. Rizal Shrine sa Laguna. At Bonifacio Trial House sa Cavite. Gawin natin. Ipares ang lugar sa tamang lalawigan. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang ipinahahayag ay wasto at mali kung hindi. Ang lawa ng Taal ay matatagpuan sa Laguna. Ang Aguinaldo Shrine ay isang halimbawa ng likas na tanawin. Ang Mount Pico del Oro ay nasa Cavite. Ang lawa ng Taal ay may maliit na bulkan sa gitna. Ang Aguinaldo Shrine ay isang makasaysayang gusali na matatagpuan sa Cavite. Gawin natin. Tukuyin kung anong bagay o lugar ang tinutukoy. Isang bulkan sa Batangas na may lawa sa gitna.
lugar sa Cavite kung saan idineklara ang kalayaan, pinagmulan ng kapeng Barako, lawa na matatagpuan sa Laguna at Rizal, bundok na may alamat tungkol sa isang diwata. Laging tandaan, ang mga bagay na makikita sa ating kapaligiran ay bahagi ng ating pagkakakilanlan at yaman ng bansa. Ang pangangalaga sa mga ito ay tanda ng pagmamahal sa bayan at sa kalikasan. Ano ang paglalarawan ng kapaligiran? Ang paglalarawan ay pagbibigay ng malinaw at detalyadong impormasyon tungkol sa mga bagay, tao o lugar. Mahalaga na kilalanin at maipaliwanag natin ang mga bagay na nakapaligid sa atin upang mas lalo natin itong pahalagahan at mapangalagaan. Mga katangian ng kapaligiran sa Calabarzon. Likas na tanawin, bundok makiling sa Laguna, mayaman sa halaman at may alamat tungkol sa diwata. Bulkang Taal sa Batangas, pinakamaliit na bulkan sa mundo at isa sa pinakaaktibo. Lawa ng Laguna, pinagkukunan ng isda at tubig para sa kabuhayan. Aguinaldo Shrine, Cavite, makasaysayang lugar kung saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas. Bonifacio Trial House sa Cavite, makasaysayang lugar kung saan nilitis si Andres Bonifacio, ang leader ng Katipunan. Paano ilarawan ang kapaligiran? Gamitin ang mga katangian tulad ng kulay at hugis, laki at anyo, gamit at kahalagahan, at kasaysayan at alamat na kaugnay nito. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang paglalarawan ng kapaligiran at mali kung hindi. Ang Tagaytay ay kilala sa mainit at maalinsangang klima sa buong taon. Sa Calabarzon makikita ang malawak na disyertong walang halaman. Ang kapaligiran ng Calabarzon ay binubuo lamang ng mga dagat at wala ng iba. Maraming pabrika at industriya sa bahagi ng Cavite at Laguna. Ang Taal Volcano ay matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. Gawin natin. Tukuyin ang lugar o bagay na inilalarawan. Pinakamaliit na bulkan sa mundo. Makasaysayang lugar sa Cavite. Produktong kilala sa Batangas. Lugar sa Calabarzon kung saan maraming hot springs. Lawa na matatagpuan sa Laguna at Rizal. Laging tandaan, ang pagmamahal sa kapaligiran ay pagmamahal din sa bayan. Sa paglalarawan at pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon tayo, na ipapakita natin ang ating pagiging responsable at makabansang mamamayan. Ang ating kapaligiran ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Dito tayo kumukuha ng pagkain, hangin at iba pang pangangailangan upang mabuhay. Sa pamamagitan ng pagguhit,
na ipapakita natin ang kagandahan at kahalagahan ng ating paligid. Bakit mahalaga ang pagguhit ng kapaligiran? Naipapakita nito ang pagpapahalaga at pagmamahal sa kalikasan. Naihahayag ang pagiging malikhain. Naitatala ang anyo ng ating paligid sa pamamagitan ng larawan. Mga hakbang sa pagguhit ng kapaligiran. Pagmamasid. Tingnan at kilalanin ang mga bagay sa paligid. Pagpili ng larawan. Alamin kung aling bahagi ng kapaligiran ang iguguhit. Paglalarawan sa papel. Gamitin ng lapis upang iguhit ang balangkas. Paglalagay ng detalye. Idagdag ang mga kulay at maliliit na bahagi para maging mas makatotohanan. Pagpapaganda at pag-aalaga. Ayusin ang bawat bahagi ng pagguhit upang maging maayos at kaaya-aya. Gawin natin. Gumuhit ng mga makasaysayang lugar sa inyong lugar. Gawin itong maganda at makulay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!